Isang araw ay napapansin ko na lumulubog na naman ang tindahan na binigay ko sa pamilya ko. Na yung mga kapatid ko pala kapag tulog ako ay kinukupitan ng paninda pati na rin ng benta. At yung tatay ko palaging kumukuha ng alak at sigarilyo. Tinry ko pa rin na isalba hanggang sa naubos na yung ipon ko na 700k galing abroad. Way back 2019 to 2022 ay naging breadwinner ako ng pamilya ko. Habang nasa abroad ako ay pinatayuan ko sila ng tindahan sa bahay na tinitirhan nila na hindi ko na mabilang kung ilang beses yung lumubog at ilang beses kong sinalba. May isa akong pamangkin na suportado ko yung mga needs mula pinanganak hanggang sa nag-aral. May boyfriend ako nan sa Pinas at sa kanya ko pinaabot lahat ng gusto kong ibigay sa pamilya ko lalo na sa pera. Dahil mas convenient kung sa kanya dahil nagmumotor siya pa uwi. Na pagkagaling niya sa trabaho ay iaabot na lang niya sa pamilya ko. 3 taon akong nagtiis mag-isa hanggang sa tapos ko yung kontrata ko. Pipirma na sana ako ng another 5 taon na kontrata pero napagkasunduan namin ng boyfriend ko na umuwi na ako at kung ano na lang daw ang dala ko ay pagtulungan na lang daw namin pagkasyahin. Dahil may trabaho naman kami pareho pag uwi. Anyway, padala lang pala ako ng company namin kaya nakapag-abroad ako. At babalik ako sa company dito sa Pinas kapag nakapag-end of contract na ako. Fast forward ay nakauwi na ako dito sa Pinas. Tumira ako sa bahay namin at nag-enjoy ako na magtinda habang nakabakasyon ako. Ang boyfriend ko ay umuwi rin naman dito sa amin madalas dahil isang tawiran lang naman ang pagitan ng bahay namin. At bukod doon, kababata ko rin siya. Kaya masaya ako sa ganung setup. Bago nga pala ako mag-abroad ay nagbo-board ako dahil sanay talaga ako na mag-isa sa buhay at binubuhay ko yung sarili ko. Hanggang sa ito na nga, bumalik na ako ng trabaho at hatid sundo ako ng boyfriend ko. Parehas kami ng sked kaya sabay kaming pumapasok at umuwi kahit na magkaiba kami ng company. Hanggang sa isang araw ay napapansin ko na lumulubog na naman ang tindahan na binigay ko sa pamilya ko. Sa kadahilanan na yung kapatid ko pala na kapag tulog ako ay kinukupitan ng paninda na pati na rin ang benta na para may pambisyo sila. At yung tatay ko palagi rin kumukuha ng alak sigarilyo. Tinry ko pa rin na isalba ng isalba hanggang sa naubos na yung ipon ko na 700k galing abroad. Kasama na rin doon yung mga utang ng nanay ko na pinagbayaran ko at pati na rin ang gastos namin sa araw-araw. Hanggang sa isang araw ay na-realize ko na wala talagang nangyayari. Lahat sila nasa bahay habang kami pumapasok araw-araw at hindi ko naman nababantayan ng tindahan. Na wala silang pakialam sa paghihirap ko at iniisip na lang nila ang mga sarili nila kung paano sila makikinabang. Dumating sa point na wala na akong madukot at nakautang na rin ako sa boyfriend ko ng worth 80k. Minimum wage lang kami pareho ng boyfriend ko at yung perang yun ay nakuha niya pa sa backpay niya dati. Dumating sa time na hindi ko na kinaya yung sitwasyon. Nag-decide kami na umalis na ng bahay at bumukod na pero wala na akong magamit na pera pambukod. Naisip ko na meron akong matatanggap na backpay sa dati kong company sa abroad. Kaya't nagtry ako na mag-advance kay sir at binigyan naman ako. Sabi ko sa sarili ko na alas ko na to at kailangan kong gamitin yon sa tama. Yung ako na talaga ang makikinabang. Nakahanap kami na mauupahan year 2023 na hanggang ngayon na mag-asawa na kami at 33 years old na ako ay dito pa rin kami nakatira. Pinlanan namin na mag-anak pero hindi nabibiyayaan. Na siguro dahil alam ko sa sarili ko na may doubt ako dahil hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maisalba yung pamilya ko. Pero nakakapagod pala na paano ko sila matutulungan kung sila mismo ay ayaw nilang tulungan ng mga sarili nila. Nauubos na ako at ubos na. Na pati ang sarili kong kaligayahan ay naiisang tabi ko na. Last year ay nagplano kami na magpakasal ng partner ko at 35 na ako noon. Pero bago yun ay nag-usap kami at sinabi ko sa kanya na kung papaano kung hindi na kita mabigyan ng anak. Pero sabi niya, kung ano ang itadhana sa atin ay tatanggapin ko. Papakasal tayo dahil dapat at gusto natin. Hindi tayo papakasal dahil lang gusto kong magkaanak. Habang nag-aasikaso kami ng kasal ay na-delay ako ng isang araw. Regular ako kaya alam ko na may something at nagpiti ako. At thank God dahil napaiyak na lang ako dahil yung inaakala kong tatrabahuhin pa lang namin at ipagdarasal pagkatapos ng kasal ay sinagot na rin agad-agad. Kinasal kami sa huwes at wala kaming hininging tulong kahit na kanino. At masasabi ko sa 36 years of existence ko, ito yung point ng buhay ko na pinakagusto ko. Sobrang bait ng asawa ko na masasabi kong papangarapin ng lahat ng babae. Good provider at walang bisyo at ako paminsan na nagtatanong kung gusto niyang uminom. Na yun ay kapag alam kong pagod siya sa trabaho. Marunong siya sa gawaing bahay at ayaw niya akong pakilusin lalo ngayong buntis ako. At nag-resign na rin ako sa dati kong company. Dahil pagkalipat namin dito ay pinalad ako na makapasok sa company na USB sa triple yung sinasahod ko. Ang asawa ko ay minimum wage pa rin pero binibigyan niyang lahat sa akin ng sahod niya. Na kapag may nakakakilala kami na papasyal dito sa bahay ay nagko-comment sila na eto raw siguro yung good karma ko. May peace of mind, maalwang pumumuhay, walang problema sa asawa at mga in-laws. Ngayon ay 4 months na yung tiyan ko at high risk ako dahil nga matanda na rin ako naging ina. Na kapag tinatanong ako ng obi ko na bakit late ako nagbuntes, sabi ko late ako nag-asawa at the age of 33. Na ang gusto ko lang namang ihingi ng payo ay kung paano mawawala yung pag-alala ko sa pamilya ko at sa mga magulang ko. Na kapag sumasahod naman ako, binibilhan ko pa rin sila ng bigas at inaabutan ko pa rin naman sila kahit na papaano. Hindi ko totally tinapos yung obligasyon ko sa kanila.
Pero last month lang ay binala ko sila dahil nababasa ng asawa ko na puro daing at stress ang binibigay nila sa akin. At madalang na rin silang makapunta dito sa bahay kasi nga kada uuwi sila, umiiyak ako dahil sa awa dahil sa sitwasyon nila na wala akong magawa. Sabi ng asawa ko na kahit ngayon lang daw ipahinga ko yung utak ko dahil sa stress na bigay nila. Dahil high risk nga yung pagbubuntis ko. Ilang beses ko na rin na sinabihan yung mga kapatid ko na magtulungan naman sila. Na para rin naman yon sa kanila. Pero walang nangyayari, lubog na lubog pa rin sila, halos walang makain. Ang daming utang at walang pambayad ng mga bilis dahil nga pag nagkakapera ay puro bisyo ang inuuna. Ano bang gagawin ko, Mami Len? Na sana mabasa mo yung sakin. Letter sender, Almira. Kapag kabisyo talaga yung pinairal, may hirapan ka talagang iahon yan. Kasi inuuna yung sarili kaysa pang araw-araw. At nasanay ng minasasandalan na hihingan at naaambunan. Gusto mo ng peace of mind. Lumayo ka malayo sa kanila. Yung hindi ka mapupuntahan madadapuan ng negative energy nilang dala. Nasa puso mo rin kasi talaga yung tumulong, kaya kahit na i-block mo sila, kinukurot ka ng konsensya. Na bakit hindi mo nalang itigil yung pag-abot-abot at bigyan mo nalang uli ng isang bagsakang tulong or business at bigyan ng ultimatum na yun. At kung ganun pa rin ang mangyari, bahala na sila. Kasi kesa naman sa paabot-abot mo, tinuturuan mo lang silang maging palaas. Na yan yung dahilan kaya hindi ka rin tinatantanan. Turuan mong magbanat ng buto nang hindi habang buhay mong kargo. At ang number 1 rule, na kayo lang dapat mag-asawa ang nakakaalam ng income. Na baka rin kasi kaya hindi kayo tantanan may alam.